Madaling araw pa lamang, kinigising na ng amoy ng tambutso at bulok na basura si Mang Karding. Sa maliit nilang barong-barong sa tabi ng estero, dinig ang mahinang pag-agos ng maruming tubig at ang dagungdong ng mga truck sa kalye. Tahimik siyang bumangon. Marahang nagsuot ng kupas na kamiseta at pinagtagpi-tagping pantalon. Nilapitan niya ang natutulog na anak sa lumang banig. "Biboy, tulog ka lang ha. Si tatay magbabasura lang muna." Mahina niyang bulong, sabay halik sa noo ng bata. Sa dilim, humaplos sa kanyang dibdib ang liwanag ng munting garapon na nakatago sa ilalim ng kanilang lumang lamesa. Luma na itong bote ng kape, puno ng kalawang sa takip. Ngunit doon niya iniipon ang mga baryang galing sa kanyang pagbabasura. Sa bawat kalansing ng barya, may kasamang pangarap, ang munting handaan sa ikapitong kaarawan ni Biboy. Lumabas siya dala ang kariton na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa kanto, sinalubong siya ng mga kasamahan sa basura. Mga mukhang pagod pero nakangiti. "Karding, tara na. Baka maunahan tayo ng iba sa truck ng Jollibee." Sigaw ng isa. Ngumiti lamang siya. "Sige, una na kayo. Sa kabila ako." Sa bawat plastik na kanyang pinupulot, bawat bote na sinusuri, naroon ang pag-asa. Minsan ay nakakakita siya ng barya sa ilalim ng mga karton. Minsan ay sarang laruan. Lahat ay kanya pa rin kinukuha. "Barya pa rin yan. Pambili ng kandila o posporo," wika niya sa sarili. Samantala, si Aling Bet naman ay abala sa kalsada. May bitbit na walis tingting at timba. Ang araw ay unti-unting sumisilip at kasabay ng init nito ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Isang batang tindero ang tumawa. "Tignan niyo si Aling Bet oh, walis queen." Sabay tawa ng iba. Ngunit ngumiti lamang siya kahit may kirot. "Mas mabuti nang nagwawalis kaysa mga lamang ng tao," sagot niya. Marahan pero matatag. Sa tanghali, sabay silang tatlong kumakain ng pagpag, karne, at kaning galing sa isang karinderyang itinapon. Pinakuluan ni Aling Bet at inihain sa lumang plato. "Ang sarap, Nay!" Masayang sabi ni Biboy, habang subo-subo ang pagkain. Ngumiti si Aling Bet, ngunit sa likod ng ngiti merong lungkot at hiya. Napatingin si Mang Karding sa anak at iniabot ang kamay nito. "Paglaki mo anak, sana hindi mo maranasan ang hirap natin." Ngumiti si Biboy. "Ayos lang po itay. Masaya naman po tayo, hindi ba?" Pagkatapos kumain, sabay silang nagdasal. Tahimik, tapat at puno ng pagpapakumbaba. Bago sila matulog, inilabas ni Mang Karding ang garapon at ipinakita ito sa kanyang mag-ina. "Naku, konti na lang at may pangpansit na tayo sa birthday ni Biboy." Napaluha si Aling Bet, pero ngumiti. "Kahit pansit canton lang po tay, masaya na po ako," sabi naman ng bata. Sa tabi ng ilaw ng gasera, nakatulog si Biboy na may ngiti sa labi. Habang si Mang Karding naman, sa katahimikan ng gabi ay muling bumulong sa sarili. "Basura ba ng pinupulot ko? Pero ang buhay namin hindi kailanman naging basura." Muling sumapit ang umaga sa barong-barong nila Mang Karding. Ang araw ay sumisilip. Sa pagitan ng mga yero at kartong bubong, maingay na ang paligid. May batang naglalaro sa kanal, may nag-aaway ng mga pusa, at may amoy na nagsasanib ng putik, usok, at pati na rin basura. Ngunit para sa pamilya de la Peña, yun na ang amoy ng tahanan. Habang nagkakape si Mang Karding, kape na hinaluan ng asukal ngunit walang gatas, tahimik niyang binuksan ang garapon na ipon.
Kumikinang sa liwanag ng umaga ang ilang barya. Isinuksok niya ang 2 piso na galing sa bote ng mineral water na kanyang nabenta kagabi. Ayan, nadagdagan na kahit papaano. Bulong niya sa sarili. Bago tinakpan muli ang garapon at itinago sa ilalim ng lumang aparador. Pumasok si Aling Bet. Pawisan kaagad. Galing sa maagang pagwawalis sa kanto. Mukhang masaya ka ata ngayon, mahala. Ngiti niyang sabi. Napansin kasi niya ang ngiti sa labi ng kanyang asawa. Oo, mahal. Kahit konti lang ang naiipon pero dadami rin yan. Sagot ni Mang Carding. Para kay Bibo ito. Kahit maliit lang, gusto kong maging espesyal ang kanyang kaarawan. Pero hindi mo kailangang pilitin, Ricardo. Sabi ni Aling Bet, sabay punes ng pawis. Ang importante, buo tayong magkakasama. Tumango si Carding. Pero sa loob niya, alam niyang gusto niyang ibigay kahit ang kaunting luho sa anak na kailanman ay hindi nagreklamo sa kanila. Sa labas ay naglalaro si Biboy gamit ang tansan at lumang gulong na kanyang nakuha doon sa may kanto. May mga batang dumaraan na nakabihis ng maayos. May dalang mga bagong laruan. Sandali siyang tumigil. Pinagmasdan ng mga ito at pagkatapos ay napangiti. Paglapit ni Mang Carding, tinanong siya, Anak, gusto mo ba ng ganitong laruan? Umiling si Biboy. Ayoko po, Tay. Basta't kasama ko po kayo ni Nanay, masaya na po ako. Kinagabihan, naglatag si Aling Bet ng pinagtagpi-tagping kumot. Naghapunan sila ng sinangag at tuyo. Ang sarap naman po nitong pagkain natin. Ngumiti si Carding. Ngunit sa isip niya, iniisip na kung saan pa siya makakakuha ng pagdagdag sa kanilang pangangailangan. Marami pa siyang kailangang bayaran. Ilaw, tubig, at utang kay Aling Cora sa tindahan. Kinabukasan, pinasok ni Carding ang mas malalayong tambakan. Dito na siya sumuong sa mabahong tambak ng mga tira-tirang pagkain at sirang mga gamit. Mainit, mabaho, pero pinilit niyang tiisin. Isang matandang lalaki ang nagsabi, Carding, bakit hindi ka nalang magpahinga muna? Mukhang namamayat ka na ata. Ngumiti lamang siya. May pinag-iipunan lang ako, Mang Domeng. Para sa anak ko. Sa bawat barya na isinusuksok niya sa garapon, nakikita niya ang mukha ni Biboy. Nakangiti. Umaasang kahit minsan sa buhay, maranasan niyang mag-birthday na may kandila at pansit. At tuwing gabi, bago sila matulog, maririnig sa loob ng barong-barong ang mahinang tunog ng garapon. Tila musika ng pag-asa. Si Biboy naman, sa kanyang murang isipan, ay nangangarap. Balang araw, ako naman ang mag-iipon para hindi na kayo magtrabaho, tatay at nanay. Mainit ang araw at ang silid-aralan ay parang pugon. Nakaupo si Biboy sa hulihan. Tahimik habang pinagmamasdan ng mga kaklase niyang may bagong bag at sapatos. Siya, bitbit pa rin niya ang sirang backpack na ibinigay ng anak ni Aling Cora. May butas ito sa gilid. Kaya tinahi ni Aling Bet, gamit ang sinulid na galing sa lumang punda. Uy, anak ng basurero! Sigaw ni Baste, habang tinitignan si Biboy mula sa harapan. Amoy estero na naman dito. Tumawa ang ilang mga bata. Yumuko si Biboy, pilit na itinatago ang luha. Nilapitan siya ng guro at marahang tinapik ang balikat. Huwag mo silang pansinin, Biboy, ha? Ang mahalaga ay nag-aaral ka. Ngunit kahit anong paliwanag ng guro, tumatak sa puso niya ang salitang basurero. Hindi bilang trabaho, kung hindi tila isang sumpa na ikinakahiya ng iba. Pag-uwi niya, nadatnan niyang kumakain ng kanyang mga magulang. Amoy pritong karne ang paligid. Masayang sinalubong siya ni Aling Bet. Anak, may espesyal tayong ulam ngayon. Ngumiti si Biboy kahit mayroong lungkot sa kanyang mga mata. Umupo siya at nakita niyang ang ulam
ay pagpag na galing sa restaurant sa kabilang kanto. Mga tirang manok at pati na rin kanin. Pinakuluan ulit at ininit ni Aling Bet para siguradong ligtas kainin. Masarap po, Nay. Sabi ni Biboy. Pilit na masigla. Ngunit sa isip niya, bumabalik ang tawa ni Baste. Mistero! Nang gabi ring iyon, habang naglilinis si Mang Karding ng kanyang kariton, tumampot siya ng laruan. Isang maliit na truck na sira ang gulong. Tinala niya iyon sa bahay. Nilinis at inayos. Para sa iyo, anak, sabi niya. Inabot kay Biboy. Kahit galing sa basura basta't maayos naman, nagiging maganda pa rin ulit. Tumingin si Biboy sa ama. Tay, bakit po may mga taong natatawa sa trabaho nyo? Tahimik si Mang Karding. Matagal bago siya sumagot. Anak, hindi lahat marunong tumingin sa puso. Yung iba, tingin lang ng tingin sa panlabas. Pero tandaan mo, anak, ha, ang tatay mo, kahit pa nagbabasura lang, marangal ang trabaho at hanap buhay. Lumingon si Aling Bet. Pinunasan niya ang kamay at umupo sa tabi nila. Oh, anak, sabat niya. Ang mahalaga, wala tayong inaapakan. Hindi kahihiyan ang pagiging mahirap. Ang kahihiyan ay yung mayaman pero marumi ang konsensya. Tumango si Biboy, ngunit sa loob niya, ramdam pa rin ang kirot ng pangungutya. Kinabukasan bago pumasok sa paaralan, nakita niyang si Mang Karding ay muling nagbabasura sa tabi ng eskinita. Pawis na pawis ito, ngunit merong ngiti. Isang batang dumaan at nagtakip ng ilong. Yak, amoy basurero, sabi nito. Ngunit imbes na mainis, ngumiti lamang si Mang Karding. Mas mabuti ng amoy basura kaysa amoy kayabangan. Napangiti si Biboy. Sa unang pagkakataon, hindi siya nahiya. Sa halip ay tinuwid niya ang likod habang naglalakad. Habang papasok sa paaralan, hawak niya ang laruan na inayos ng ama at sa isip niya buo ang pangako. Palang araw, tatay at nanay. Ako naman po ang magpapasigat sa trabaho nyo. Hindi bilang basurero, kung hindi bilang anak na ipinagmamalaki kayo. Lumipas ang ilang linggo at 3 araw na lamang bago ang 7th kaarawan ni Biboy. Si Mang Karding, kahit pagod, ay masigla. Maaga siyang bumangon. Sabik na makahanap ng mas maraming kalakal. Habang hinihila ang kariton, dinig ang pagkalansing ng mga bote. Parang musika ng kanyang pangarap. Bet, sabi niya bago umalis. Baka mamayang gabi, madagdagan na naman ang garapon. Konti na lang at mabibili ko na yung pangpansit at panghanda ng anak natin. Ngumiti si Aling Bet. Hinaplos ang braso ng asawa. Mag-ingat ka, mahal, ha? Huwag mong kalimutang magpahinga kahit sandali. Oo, mahal. Bukas ay may sorpresa tayo para kay Biboy. Bulong ni Karding sabay kindat. Sa kabila ng gutom at pagod, walang araw na hindi iniisip ni Mang Karding kung papaanong magiging espesyal ang araw na yon. Sa isip niya, makikita niya si Biboy na may maliit na cake, may kandilang iniihipan, at may ngiting puno ng tuwa. Kinahapunan, habang si Aling Bet naman ay nagwawali sa kalye, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa siya, ngunit hindi tumitigil. Sayang ang oras, sabi niya sa sarili. Kailangan may maibigay ako bukas. Sa isip niya, plano niyang bumili ng pagkain mula sa naipong sukli. Hindi man marangya pero mula sa puso. Kinagabihan, nagsama-sama silang 3 sa hapag. Tay, sabi ni Biboy, hindi ko na po kailangan ng handa sa birthday ko. Ang gusto ko lang po ay kumain tayong sabay-sabay. Ngumiti si Mang Karding. Pinisilang kamay ng anak. Hindi pwede, anak. Minsan lang maging 7. Dapat may sorpresa si tatay. Natawa si Biboy. Hindi niya alam na totoo ang binabalak ng ama. Kinabukasan, 4:00 pa lamang ng umaga, umalis na si Mang Karding. Sumikat ang araw at pawis na siya sa paglalakad. Sa isang tambakan,
May nahulog na supot ng mga laruan. Puro sirang manika, kutsara at pinggan. Ngunit may nakita siyang isang maliit na tinapay na may hugis bilog. Para itong cake, maingat niya itong inilagay sa plastic. "Pwede pa to," sabi niya. Humihinga ng malalim. Malinis pa at maayos. Bumili rin siya ng mumurahing kandila sa tindahan ni Aling Cora at 2 perasong itlog. Bago siya umuwi, dumaan muna siya sa simbahan. "Salamat po, Panginoon," bulong niya. "Kahit hirap kami sa buhay ay binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataong makapaghanda." Nang marating niya ang kanilang barong-barong, dala-dala ang supot, may ngiti sa labi. "Beth, B-boy," tawag niya. Tahimik, walang sumasagot. Iniikot niya ang mga mata. Bukas ang pinto. Kalat-kalat ang mga gamit. Dahil doon ay kinabahan siya. "Beth? Beth!" Sigaw niyang muli. "B-boy!" Sa di kalayuan, may lumapit na bata at hingal na hingal. "Mang Karding, si B-boy po nasa simbahan." Dali-daling tumakbo si Karding. Basang-basa si Mang Karding ng pawis at ulan nang marating ang kapilya. Sa harap ng lumang altar, nakita niya si B-boy. Nakaupo sa bangkong kahoy. May hawak na karapon ng bariyang pinag-iipunan nila. Nakatitig ito sa imahe ng Birheng Maria. Mahigpit na yakap ang garapon na para bang kayamanang ayaw pakawalan. "Anak," pulong ni Karding. Nanginginig ang tinig. Lumingon si B-boy at pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiting payapa. Walang bakas ng hiya o lungkot. "Tay, pasensya na po ha. Dinala ko po yung ipon nyo," sabi ni B-boy, halos pabulong. "Pero hindi ko po ninakaw. Inalay ko lang po muna." Lumapit naman si Aling Beth. Humahangos. Basang-basa rin. "Anak, akala namin kung saan ka nagpunta. Halos himatay na kami sa kakahanap." Ngumiti si B-boy. Pinanasan ang luha ng ina. "Nay, gusto ko lang po sanang magpasalamat kay Lord. Kasi kahit mahirap po tayo, lagi po tayong buo. Lagi tayong magkakasama." Lumuhod si Mang Karding sa tabi ng anak. Pinisilang malit nitong kamay. "Anak, para sa iyo ang mga bariyang iyan. Para sa birthday mo sana. Para mapasaya ka namin ni nanay mo." Ngunit umiling si B-boy. "Hindi po tay. Gusto ko pong gamitin tong ipon para makakain tayo ng maayos araw-araw. Ayoko po ng handa kung bukas gutom ulit tayo." Tumulo ang luha ni Karding. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Nakatingin siya sa garapon na pinaghirapan niyang punuin. At ngayon, nasa harap niya ang batang dahilan kung bakit siya nagsisikap. Sa edad nitong 7, marunong nang magbigay at marunong nang mag-alay. "Anak," sabi ni Beth, nanginginig ang tinig. "Bakit mo naman naisip yan?" "Tay, Nay," sagot ni B-boy. "Tuwing nakikita ko kayong pagod, sinisisi ko po ang sarili ko kasi hindi ko po kayo matulungan. Kaya nag-ipon din po ako. Yung mga binibigay na barya ni Aling Cora, tinago ko po. Yung mga plastic na napupulot ko, binibenta ko rin po para sana makatulong ako." Binuksan niya ang kanyang palad. May mga baryang maitim, halatang galing sa lupa. "Ito po yung ipon ko. Gamitin niyo po para sa pagkain natin. Birthday ko naman po araw-araw eh. Basta't kasama ko po kayo." Nag-iyakan ng mag-asawa. Niyakap nila ang anak na mahigpit, na para bang ayaw na nilang bitawan pa. Nang sandaling iyon, hindi na mahalaga ang kahirapan, ang pagpag, o ang pangungutya ng mundo. Ang mahalaga, may anak silang marunong magmahal ng lubos. Masigit pa kaysa sa kaya nilang ibigay. Kinabukasan, imbes na maganda ng pansit, nagluto si Aling Beth ng sinangag at pritong itlog. Simple lamang, pero puno ng saya. Habang kumakain, tinanong ni B-boy, "Tay, Nay, masaya po ba kayo?" Ngumiti si Karding. Pinisil ang ulo ng anak. "Masaya anak. Kasi sa araw na to,
Ikaw ang nagbigay ng pinakamagandang regalo at yun ay ang puso mo. Habang kumakain silang tatlo sa ilalim ng lumang bubong, napatingin si Mang Karding sa langit. Tahimik siyang nagdasal. Salamat po, Diyos. Sa anak na tulad ni Biboy. Ang regalo niya, hindi kayamanan kung hindi pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo mula ng kaarawan ni Biboy, dumating ang mga ulap na tila may dalang galit ng kalikasan. Mula pa noong umaga, madilim na ang langit. Ang mga alon sa estero ay nagsisimula ng umakyat sa gilid ng kanilang barong-barong. Samantala, sa radyo ni Aling Cora ay paulit-ulit ang babala. Signal number 3 daw sa Metro Manila. Inaasahan ang matinding pag-ulan at pagbaha. Habang si Mang Karding ay nag-aayos ng bubong, yakap ni Aling Bet si Biboy. Ricardo, tama na yan. Baka mahulog ka pa. Pabayaan mo na lang ang tulo. Pagsusumamo ni Aling Bet. Sandali na lang to, Bet. Baka pasukin tayo ng tubig. Kailangan kong ayusin to. Sagot ni Karding habang pinipigilan ang pagtaas ng ulan sa loob. Ngunit sa tindi ng hangin, tila isang higanting kamay ang pumunit sa bubong. Nagcrack ito at tumunog ang yero at tinangay ng hangin. Ricardo! Sigaw ni Bet. Huwag kang lalapit, mahal. Balik na sigaw ni Karding. Ngunit huli na, sabay silang nabasa ng rumaragas ang ulan. Lalong lumakas ang hangin. Ang ilaw ng gasera ay namatay at ang dilim ay lumamon sa maliit nilang tahanan. Ang tubig sa estero ay umakyat, unti-unting pumapasok sa loob ng bahay. Anak, halika rito. Sigaw ni Aling Bet. Kinuha si Biboy at itinayo sa mesa. Tayong garapon. Sigaw ng bata, sabay turo sa ilalim ng aparador. Nilingon nito ni Karding. Ang garapon ng ipon ay inanod na ng tubig. Dali-dali niya itong dinampot. Ngunit sa halip na iligtas ang sarili, itinago niya ang garapon sa dibdib niya. Maigpit na yakap. Ayokong mawala ang pangarap natin. Mas mahalaga ang buhay natin, mahal. Iyak ni Aling Bet. Ang buhay natin ang iligtas mo. Ngunit si Biboy, sa kabila ng takot ay biglang sumigaw. Tay, ako na po. Tumalon siya mula sa mesa, tumakbo sa gitna ng baha at tinulungan ng ama. Magkasama nilang itinulak papalabas ang pinto na halos hindi na mabuksan sa lakas ng agos. Sa labas, rumaragasa ang tubig. Lumubog ang kanilang barong-barong. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang sumigaw. Tito! Tito kayo! Si Aling Cora yon. Nakasilong sa tindahan. May hawak na flashlight. Hinila niya ang mag-ina. Kasunod si Mang Karding na hawak pa rin ang garapon. Pagkapasok nila sa tindahan, halos bumigay si Bet sa pagod. Salamat, Cora, ha? Humahagulgol na sabi niya. Akala ko katapusan na namin. Ngumiti si Aling Cora. Pinahira ng tuwalya si Biboy. Wala yon. Basta't buo kayo. May pag-asa pa. Lumipas ang buong gabi sa ulan at sigaw ng hangin. Ngunit sa gitna ng dilim, magkakasama silang nananalangin. Habang yakap ni Mang Karding ang garapon, bumulong siya. Hindi pa tapos ang laban natin. Tumingin si Biboy sa kanya at mahina ngunit matatag ang sabi. Tay, kahit wala po ang lahat, basta't kayo po ni nanay, nandito po sa tabi ko, buo pa rin po tayo. Pagtila ng ulan kinabukasan, wala na ang kanilang tahanan. Basura, yero, at putik ang naiwan. Ngunit sa ibabaw ng mga basurang iyon, nakatayo si Biboy, nakahawak sa kamay ng kanyang mga magulang. At sa pagitan nila, ang garapon na puno ng bariyang hindi kailanman inalad ng bagyo. Lumipas nga ang maraming taon. Mga taon ng paghihirap, sakripisyo, pero punong-puno ng pangarap. Ngayon, ang dating tambakan na pinagtatrabahuan ni Mang Karding ay ginawang recycling center. Ang dating barong-barong sa tabi ng estero ay napalitan ng isang maliit ngunit maayos na bahay. Gawa sa matibay na bato, kahoy at pati na rin semento.
Sa harap ng bahay, nakapaskil ang karatulang gawa sa kahoy. De La Peña Junk and Recycling. Linis sa basura, linis sa buhay. Si B-Boy o si Albert De La Peña ay 22 taong gulang na. Nakapagtapos ng kolehiyo bilang guro sa edukasyon. Ang batang dating tinutokso na anak ng basurero, ngayon ay nagtuturo sa mga batang lansangan, mga batang tulad niya noon. Sir, kayo po ba si B-Boy na lumaki sa basura? Tanong ng isang guro sa paaralan. Ngumiti siya. Opo ma'am, pero doon din po ako natutong mangarap. Bago siya umalis ng bahay tuwing umaga, lagi niyang hinaaplos ang lumang garapon na nakalagay sa kanilang estante. Ang parehong garapon ng bariyang pinag-ipunan ng kanyang mga magulang. Hindi na ito puno ng pera ngayon, kung hindi ng mga papel na may nakasulat na salita ng pasasalamat mula sa mga batang tinuruan niya. Si Mang Karding naman ay hindi na namamasura. Siya na ang namumuno sa maliit na grupo ng mga dating basurero na tinuruan niyang maglinis, mag-recycle at magnegosyo ng marangal. Habang nakasakay siya sa lumang kariton na ginawang delivery cart, napatingin siya sa anak na palabas ng bahay. B-Boy, tawag niya. Mag-iingat ka anak ha. Ngumiti si B-Boy. Tay, Nay, mamaya babalik po ako. May seminar po akong pupuntahan patungkol sa edukasyon ng mahirap. Si Aling Beth, na ngayon ay nagtitinda ng kakanin sa tapat ng eskwelahan, ay madalas marinig ng mga estudyante. Ang Sir B-Boy nyo, anak ko yan. Proud niyang sabi. Sabay punas ng pawis. Anak ng dating basurero at tagawalis, pero ngayon guro na ng Pag-asa. Minsan, tinanong ni B-Boy ang mga magulang habang kumakain sila ng hapunan. Tay, Nay, naalala niyo pa po ba nung kumakain tayo ng pagpag noon? Tumawa si Mang Karding, ngunit may luha sa kilid ng mga mata. Oo naman anak, pero yun ang pinakamasarap na pagkain sa buhay ko. Bakit po tay? Tanong ni B-Boy. Sapagkat yung pagpag na yon, sagot ni Mang Karding, galing sa hirap, pero puno ng pagmamahal. Kaya't kahit anong pagod, masarap pa rin sa puso. Tumango si B-Boy, sabay ngiti. Tay, Nay, kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako rito. Ang bawat bariyang inipon nyo, naging puhunan ko po sa mga pangarap ko. Kinabukasan, inimbitahan si B-Boy sa isang paaralan upang magsalita. Sa harap ng daan-daang estudyante, nagsimula siya sa mga salitang tagos sa puso. Ako nga pala si B-Boy, dating anak ng basurero at tagawalis. Lumaki ako sa pagkain ng pagpag, sa putik at sa basura. Pero hindi ko hinayaang maging basura ang mga pangarap ko. Ang maruming kamay ng aking ama't ina, yun ang nagtulak sa akin para linisin ang mundo sa abot ng kaya ko. Tahimik ang buong bulwagan hanggang sa sumunod ang palakpakan. Sa gilid ng entablado, nakaupo sina Mang Karding at Aling Beth, magkahawak kamay, umiiyak habang nakangiti. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sabay silang tatlo na tumingala sa langit. At sa ilalim ng liwanag, tila maririnig ang mahinang tinig ni B-Boy. Ang basura, naging biyaya. Ang barya, naging daan. At ang pamilya ko, sila ang tunay na kayamanan. Lumipas pa ang mga taon, at ang maliit na komunidad na dating amoy basura at putik ay unti-unting nagbago. Sa tulong ni B-Boy, na ngayon ay kilala bilang guro ng Pag-asa, natuto ang mga bata sa tambakan na mangarap at maniwala na may pag-asa pa sa likod ng kahirapan. Si Mang Karding ay naging haligi ng pagbabago sa kanilang barangay. Ang dating kariton na ginagamit niya sa pagbabasura ay ginawa niyang simbolo ng marangal na hanap buhay. Nakadisplay ito sa harap ng kanilang bahay at may karatulang nakasulat, "Dito nagsimula ang pangarap." Si Aling Beth naman sa kabila ng edad, masigla pa rin. Araw-araw,
maagang gumigising upang magtinda ng kakanin sa tapat ng paaralan. Sa bawat bata na bibili sa kanya, lagi niyang sinasabi, Mag-aral kayong mabuti ha. Tignan niyo sa Sir Biboy niyo. Dati wala kaming makain. Pero ngayon, nakakatulong na siya sa iba. At tuwing gabi, sabay-sabay pa rin silang kumakain sa maliit na pag. Hindi na pagpag, kung hindi mainit na kanin at ulam na may sabaw. Ngunit sa tuwing matitikman nila ang karaniwang pagkain, sinasabi pa rin ni Karding, Alam mo, Bet, mas masarap pa rin yung sinangag natin noon sa ilalim ng ulan. Sumasagot naman si Aling Bet, nakangiti. Oo, kasi may halong luha, pagod at pagmamahalan. Hindi na sila bumalik sa dating pagbabasura. Pero si Biboy, madalas pa rin siyang magpunta roon. Hindi para mamulot, kung hindi para magturo. Ang mga batang minsang nilibak ng lipunan, tinuturuan niyang magsulat, magbasa at mangarap. Hindi kasalanan ng maging mahirap, lagi niyang paalala. Ang kasalanan ay yung sumuko ka, kahit may pagkakataon pang bumangon. Dumating ang araw na pinarangalan siya ng lokal na pamahalaan bilang guro ng taon. Sa entablado habang tumatanggap ng plaque, tumingin siya sa mga magulang na nakaupo sa unang hanay. Magkahawak kamay at parehong luaan. Para sa inyo po ito, sabi ni Biboy habang tinuturo sila. Kung hindi dahil sa dalawang kamay na marumi, ngunit mapagmahal, hindi ako aabot dito. Nang umuwi sila sa bahay, inilagay ni Biboy ang plaque sa tabi ng garapon ng bariyang pinaghirapan noon ng kanyang ama. Tahimik silang tatlong nakatingin dito. Sa garapon na simbolo ng sakripisyo at sa plaque na bunga ng pangarap at sa pamilyang naging haligi ng pag-asa. Sa labas, maririnig ang halakhakan ng mga batang naglalaro sa daan. Mga batang hindi natakot na mangarap. Ang amoy ng basura noon ay napalitan ng halimuyak na bagong simula. Habang papalubog ang araw, hinawakan ni Mang Karding ang balikat ng anak. Anak, sabi niya, natupad mo na ang pangarap mo na ipinaglaban natin. Ngumiti si Biboy sabay sagot, Hindi lang po ako ang nakatupad, tay. Tayong tatlo po. Kasi sabay nating itinapon ang kahirapan at pinulot po ang pag-asa. At sa katahimikan ng dapit hapon, maririnig ang mahinang dasal ni Aling Bet. Salamat po, Panginoon, sa basurang naging biyaya, sa bariyang naging pangarap, at sa anak na naging ilaw ng aming buhay. Sa uling silais ng araw, makikita ang tatlong aninong magkakahawa kamay, ang mag-asawang dating basurero at tagawalis, at ang anak na minsang tumira sa tambakan, ngunit ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa daigdig. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto at salapi, kung hindi sa puso ng mga taong marunong magmahal, magsakripisyo, at mangarap kahit sa gitna ng putik. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon, at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.